Ito po ay makikita natin sa aklat pa rin po ng Mateo, chapter 8, verse 5 hanggang 13. Ang pamagat po ay, I will go and heal him. Parurun ako at pagagalingin ko siya. Ito po ay isang pangyayari tungkol sa isang alila ng senturyon. Atin po munang basahin. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawan. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating, buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mga ngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Amen? Amen. Ito po ay kaugnay ng ating pinag-aralan noong nakaraan. Kung ating pong babalik-aralan, yung isang lalaking may ketong na Israelita na mayroong batas, ngunit hindi makalapit sa Panginoon dahil mayroon siyang karamdaman. Naintindihan po ninyo, binabalik-aralan po natin sapagkat magkadugtong po ito. May mahalagang aral na makikita tayo sa pamamagitan nitong may ketong na ito na isang Israelita at sa pamamagitan din ng isang senturyon na isang hindi, walang batas. At kung papansinin ninyo, ang lalaking may ketong ay lumuhod, nakiusap, na siya'y pagalingin. At kung makikita nyo sa ating pag-aaral ng nakaraan, pinagaling siya. At siya'y nalinis. Ito po'y isang kamangha-mangha dahil sa lumang batas, hindi talaga pwedeng hawakan, hindi pwede mo lamang lapitan, sapagkat yun ang isinasaad ng batas. Ngunit pagdating ng Panginoong Jesus, ano ang sabi doon? Hinawakan siya. Hindi siya nahawak, bagkus ay gumaling. Ito po ay sumisimbolo sa pagbangon ng Israel na nawalay dahil sa kasalanan. Yun po ang ipinakikita doon. At ang pinakapunto rito ay yung Mateo 5:17. Na siya'y naparito upang linisin, pagalingin ang mga may karamdaman. Yun po ang pinaka-pinupunto. Ngayon, isusunod po natin ang lalaking senturyon. Isa pong sundalo o isang kawan. Ano po? Kung palawagin natin yung 5:17, mamaya po ating lilinawin. Ano po? Kung tingnan ninyo, may mga nagtuturo na ang ginagamit nila kapangyarihan ng Jesus. Bakit? Gumaling. Meron ding isa, maaaring isipin din natin na pambihirang mananampalataya. Di ba? Sapagkat kung mapapansin ninyo, siya'y lumapit. Pansinin ninyo,
yung mga may batas sa paraan ng may batas. Kasi isa siyang Hudyo. Yung paraan ng isang kawal, marahil sa paraan din ng pamamaraan ng pagiging sundalo. Di ba? Dito, yung Capernaum, ano ba itong Capernaum na ito? Sentro ng Galilee. Pinakasentro. At ang sabi doon, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado, paralyzed. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Kung kayo ang mayroong katulong, marahil sabihin niyo, problema pa ito. Pero dahil sa pagmamahal niya, nabalitaan niya ng pinangakong Isaya ay dumarating. Nandiyan na. So, mayroon siyang pagkakataon. At kung pansinin ninyo, yung hintil na ito na senturyon na wala namang batas, pagka walang batas, ibig sabihin, yung kanyang pag-asa ay napakaliit. Di ba? Kinakailangan niyang dumaan sa Israel, sapagkat nandun yung mga pari. Tingnan ninyo mabuti. Isang pinakamagandang halimbawa dito ay nang mabihag ang Israel ng Babylonia. Di ba? Nakilala ng hari ng Babylonia kung sino ang Diyos. Ipinakikilala at nakikilala nila. Maraming mga pangyayari. At pansinin natin mabuti, itong senturyon na walang batas, nagkaroon ng pag-asa. Di ba? Tulad natin, hindi naman tayo kasali. Kung iisipin, malayo tayo. Malabo tayong maligtas. Di ba? Kinakailangan pa natin makikonekta sa Israel sapagkat sila ang may pangako. Ngunit kung papansinin ninyo, yung binigyan ng pangako, ano ang sabi dito? Isang kamangha-mangha dito, ngunit sumagot siya sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat, dapat puntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang ninyo at gagaling na ang aking katulong. Di ba? Umaamin yung senturyon na siya ay isang hintil at hindi karapat-dapat. Marumi, makasalanan. Pero ang kahilingan niya, bakit? Hindi po sa lumang batas po, hindi po pwedeng ang isang Hudyo ay pumunta sa isang hintil. Bawal. Hindi pwedeng makipag-usap. Hindi pwedeng makihuli-hilo. Ano ang binibigyan ng punto rito? Kanina tinanong ko kayo, maaaring isipin natin sa mga nangangaral, pwedeng sabihin na, ay, ang kapangyarihan ng Jesus. O kaya ang pambihirang pananampalataya. Ngunit kung papansinin ninyo ang book, si Mateo. Sino ba si Mateo? Isang Hudyo. Nais nung may akda na makita na dumating na nga yung hari. Yung hari nito na umakyat sa Mateo chapter 5, umakyat sa bundok, nagtulong, inilahad ang batas, itinayo ang kaharian, ngayon ay bumaba, at pangalawa sa ikalawang pagkakataon, mula doon sa may ketong, ito na yung isang senturyon na nanginikluhod para sa kanyang alila. Kung titingnan ninyo pambihira, kaya ang sagot niya dito, ano ang sabi doon? Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim, ipinagriwanag niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. At kasunod nito, meron siyang binanggit. Tandaan ninyo na marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran. Nasaan ba ang Pilipinas? Far East, dulong silangan. Tama naman siya, nandito na ang Pilipinas. Bakit hindi sinabing North, South, East, West? Dito binanggit, binibigyan ng tingin at paghahambing ang mga anak ng langit at ang mga hintil. Kung pansinin ninyo, ipinakikita dito sa ating pinag-aaralan yung lalaking may ketong na isang Israelita na may batas, ngunit may karamdaman nasa labas. Hindi pwedeng makihilo-bilo. At ito naman, ipinakikita rin yung isang hintil na walang batas, lumalapit sa Panginoon Hesus. Tandaan po ninyo, ang binibigyan ng diin ng aklat ng Mateo, dumating na ang hari. The King of Kings. Yung ipinangagoy dumarating. At handa siyang tanggapin ang Israel na nagkasala. At maging ang mga hintil din ay handa din siyang tanggapin at pagalingin. Ano ang sabi dito?
Marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob. Bakit binanggit ito? Tandaan po ninyo, yung batas ay pinagkatiwala sa mga Israelita. Si Abraham, hindi siya tinawag ng Diyos dahil siya ay mabuti. Kung tutusin po sa panahon na yan, maraming bansa ang mabuti, moral. Pero sila ay pinili ng Diyos. Para maging ano? Para mangaral sa lahat ng bansa. Pero kataliwas ang nangyari. Sa halip na sila ang mangaral, ano ang nangyari? Nilabanan nila si Jesus. Nakikita po ninyo ang kasaysayan. Bilang patunay, tingnan ninyo ang latang Lucas. Lucas chapter 4 verse 25 and 29. Para po suportahan yung aking binabanggit na tumanggi o tinanggihan ng bansang Israel ang Diyos. Lucas 4:25 to 29. Ano ang sabi dito? Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, sa Israel, kundi sa isang biyuda sa Sarita, sa lupa ng Sidon. Kasunod dito, sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis, maliban kay Naaman na isang taga-Syria. So bilang katugunan, ano nangyari? Nagalit ang mga Israelita at itinaboy ang Panginoong Jesus. Bilang patunay na ang paningin ng Diyos, tumanggi sila, kaya ang paningin ng Diyos ay ibinaling sa mga hindi. Di po ba? Nakakalungkot? At ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kariyan ay itatapon sa kadiliman. Mananangin sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Tinawag sila espesyal sa paningin ng Diyos, subalit sila ay tumanggi, nagmataas, at sa kahuli-hulihan, pinatay nila ang Panginoong Yesus. Ngunit sa pagkakataong ito, tingnan ninyo mabuti yung tinuturong aral na isang senturyon, isang hintil. Ano ang sabi ng Panginoon? Pupunta ako doon. Bawal pumunta. Ngunit bakit siya pupunta? Sapagkat siya nga ang hari. At inamin ng senturyon na hindi ka na dapat pumunta, sabihin mo lamang. Gaano kalaking pananampalataya yun? Sabihin mo lamang at gagaling ang aking nakalimutan. At pagdakaan ang sabi doon sa bandang huli, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Ano ang nangyari? Gumaling ang alila. Kung titignan natin mabuti, pangalawang himala na ginawa ng Panginoong Diyos, matapos na siya ay bumaba. Ipinakikita na yung hari, yung King of Kings, yung ipinangako, handang tanggapin ang mga Israelita na nagkasala at maging ang mga hintil na naniniwala. Di ba isang kamangha-mangha bagay ito? Tayo dito sa Kilingan, kung titiis, kung tutusin, nasa malayong lugar. Wala tayong ika nga ay, kumbaga nasa liblib na tayo. Ngunit ang hari na ito, handang tanggapin ang bawat isa. Kung maniniwala. Kaya mayroon po ditong opsyon. Kaya kung tingnan ninyo, sa kahuli-hulihan, ang may ketong na may batas, ngunit may karamdaman, hindi makalapit. Kinuha ng hari o tinanggap. Ang mga hintil na walang batas, malayo, kinukok din nila. Kaya, kung titingnan po natin tayo kung titingnan ay kahabag-habag. Ngunit dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon katulad din ng mga hintil na ito, ay ng senturyon. Kaya kung pansinin po natin mabuti at ating i-apply, dumating ang hari,
handa niyang tanggapin kung sino mang nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Kaya nga po minsan tayo, ang iniisip lang lagi natin yung ating panghinaharap. Dumating ang Panginoon para tubusin at iligtas po tayo. Hindi tayo payamanin. Kaya yung iba, lagi nasa isip nila, blessing, blessing, blessing. Ang tunay na blessing po ay ang maligtas ang bawat isa at maging kabahagi tayo ng kanyang kaharian. Amen? Amen. At kung tayo'y kabahagi, matuwa tayo at maganda. Amen po? Amen. Bakit? Sapagkat may kapahamakan. Lagi kong binabanggit yan. Mayroong kapahamakan darating sa mga taong aayaw at tatanggi sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, habang may pagkakataon, lalong-lalo na sa inyong mga bata, patuloy tayong mag-aral. Palawakin yung ating pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kung sino nga ito na isinasaysay ng kasaysayan ng kaligtasan. Sino nga ito? Ang Hesus na ito. That's ang ating dakilang pag-asa. Amen? Tatanungin ko nga kayo, bakit ba kayo nagsisipag-aral sa inyong school? Para maging maganda yung buhay. Diba? Natural. Ngunit ang isang pinakamahalaga, makilala natin itong Jesus na ito. Na ngayon, ipinakikita yung kanyang kapangyarihan. Pinaka-importante sa buhay ng tao ang makilala ang sinugo ng Diyos na tagapagligtas. Na ito, nagpagaling sa may ketong at maging ang alila ng senturyon ay pinagaling. Kaya nga po, kailangan natin ng kagalingan sa Jesus ang kasagutan sa ating mga buhay. Amen. Tayo po lahat ay lumuko at manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito sa mensahe na ipinabot mo sa amin. Nang alila ng senturyon, kahit na hindi pinuntahan ng Panginoong Hesus, para na rin niya itong pinuntahan. Sapagkat ipinakita ng senturyon ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala na kahit siya, isang hintil na walang batas, ay mayroong pag-asa. Kami man, Panginoon, na isa ring mga hintil narito. Ang kalalagayan ay halos pareho, ngunit pinaniniwalaan namin na si Jesus ay sinugo mo para sa lahat. Hindi lamang para sa Israel, kundi para sa amin din, mga hintil. Kaya nga, Panginoong Diyos, dapat kaming maggalak sapagkat kami ay naging mga anak ng langit sa pagkakataon ito. Tulad ng senturyon na nagkamit ng ang kanyang alila ng kagalingan. Salamat ng marami sa umagang ito. Pinupuri ka namin at ninuluwag natin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang panalangin sa umagang ito. Amen.